O pwede ho ba ninyong mahimay-himay, Doc, yung naging performance ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang tatlungang taon ng kanyang termino pagdating po dito sa usapin ng ekonomiya ng ating bansa? Maganda yung maganda yung tanong mo, Jade, no? Tamang-tama may naihanda akong mga datos na pwede nating maipakita sa ating mga nanonood at taga-subaybay, ano? Meron akong pinadalang slides diyan. Yung slide number 1, pakita natin 'yan. So, ang Philippine Development Plan, mga kababayan, yan po ang nagtataya ng mga target, no, sa ating gobyerno patungkol sa ekonomiya kada taon. So, halimbawa, for 2024, meron pong nakataya ng mga target diyan. So halimbawa, sa paglago ng ekonomiya, ang target po ng ating pamahalaan, ang economic growth natin, yung paglago po ng GDP, yung total production ng ekonomiya, nasa pagitan po ng 6.5 to 8%. Pero nung 2024, ang actual lang po na na-realize dyan, 5.7% lang pag in-average po yung 4 na quarter. So ibig sabihin, nung nakarang taon, kumbaga, below the target yung nakuha ng ating bansa. And again, the fact na hindi yan pasok sa target, that reflects doon sa klase ng pamumuno din ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Malaking factor kasi yan. The way the economy is being managed is a function of how the country is being managed overall. Kaya nakita natin na underperforming yung ating bansa in terms of economic growth. Now, insofar as headline inflation is concerned, yun namang inflation rate natin, to be fair naman, kina Marcos Jr. at sa kanyang mga economic managers, na-meet po nila yung target na yan for headline inflation. Kasi po yung inflation natin for 2024, nasa 3.2% na siya. Yan yung bilis ng paglago ng presyo ng mga bilihin. Ang target po ay 2 to 4%. So pasok po siya doon sa target. Pero po yung food inflation, mga kababayan, labas pa rin siya sa target. So ibig sabihin, mahal pa rin ang presyo ng pagkain. Bagamat yung pangkalahatang inflation ay bumababa na, pero yung sa presyo ng pagkain medyo mabagal yung pagbaba, no, ng pagtaas ng presyo. Kumbaga, yung rate of inflation sa food ay mabagal, no, bumabagal yung pagbaba. Yun naman pong GNI per capita, yan yung po yung gross national income ng ating bansa per capita or per person. Ang target po nila dyan ng NEDA is nasa pagitan ng 4,454 to 4,592 US dollars. Na-meet po natin yung target, no? Nasa pasok po tayo at 4,470. Nasa lower end po tayo nung target na yan. Ano? Yan bagamat pasok tayo dun sa target na yan, hindi naman natin na-meet yung gustong mangyari ng gobyerno na maging upper middle income country status tayo. I think kulang tayo ng 20 or 26 dollars or something to that effect. May kulang. So kumbaga, bagamat pasok siya sa target, pero ano pa rin, mahina pa rin. No, mahina pa rin yung performance. Punta tayo sa slide number 2. Sa slide number 2 may mga datos pa po tayo diyan. Sa slide number 2 naman, nandyan po yung budget deficit to GDP ratio. So ano po ba yung budget deficit? Yung budget deficit po, mga kababayan, yan yung kakulangan ng ating gobyerno in terms of sa paggastos. So yan po yung difference na ang kinikita ng gobyerno sa ginagastos nito. At nakita natin na ang target nila is 5.1% lang. Yung kakulangan ng budget ng gobyerno kontra dun sa size ng ating economy. Pero sa actual na datos, mas malaki. Ibig sabihin yan, mga kababayan, hindi siya pasok sa target and mas malaki yung ginagastos ng gobyerno, ginastos rather ng gobyerno nung nagdaang taon. So hindi maganda yon kasi dapat yung deficit na yan, lumiliit yan. In terms of unemployment rate, pasok po sa target. And to be fair sa ating gobyerno, na-meet naman po nila yung target in terms of unemployment rate. In fact, ang target nila was 4.4% to 4.7%. Yung actual po for 2024 is 4.4%. Ito po, yung debt to GDP ratio. Yung debt to GDP ratio, yan yung laki ng ating utang kontra sa size ng ating ekonomiya. Ang target po ng Philippine Development Plan is somewhere between 57 to 60%. Ang actual po ay mas mahigit doon, nasa 60.7%. In fact, ngayon po for 2025, nasa mahigit 61 na yan. So out of the 7 major indicators, 3 lang doon ang pasok doon sa target. Yung 4 ay hindi. So yung overall rating natin dyan is 3 out of 7. Okay, punta tayo sa slide number 3. Sa slide number 3, nandiyan naman po yung mga foreign direct investment. Makikita natin na noong 2021, ang Pangulo po niyan, si dating Pangulong Duterte,
nasa 11.9 billion dollars po ang pumasok na FDI. Nung pumasok na po si Marcos Jr., bumaba po yan ng 9.5. Nung 2023, naging 8.9 billion dollars. At nung 2024, ay halos pareho lang. So hindi nadagdagan. No? Maliit pa nga yung binawas niya. Kumbaga parang halos pareho lang. No? Hindi lumago yung ating foreign direct investment. At for January to April this year, nasa 2.4 billion dollars. No? So ang projection ko nga dyan, baka mas mababa pa sa 8.9 billion yung magiging FDI natin for 2025. So clearly, based on the previous data, makita natin mga kababayan na merong trend pababa, no, yung foreign direct investment. Nakababahala po yan. Punta tayo sa page 4, slide number 4. Sa slide number 4, ito naman po yung pledges versus yung actual na realized investment. So yung pledges po, nakuha ko yung datos na yan mula sa PCO, the Presidential Communications Office. Ginather ko po lahat ng mga ulat, ng mga dating trips ng ating Pangulo. Magbuhat po nung siya nanungkula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Kasama na rin po dyan yung 21 billion dollars na investment pledges mula sa Estados Unidos nito nagdaang biyahe ng Pangulo. Ang kabuuan po niyan ay nasa 93.2 billion. So far, ang actualized pa lang po ay nasa 29.7 billion dollars. So makita po ninyo na mas maliit yung na-realize na investment, no, kaysa dun sa pledges. Kasi nga alam naman natin ang pledges, medyo matagal yan bago ma-realize din. No? Slide number 5 po tayo. Slide number 5. Ito naman po, ito, turismo mga kababayan. Lagi ko tong mini-mention, no? Yung tourism natin, hindi pa po tayo naka-recover magbuhat ng pandemic. Nung bago mag-pandemic, ang ating tourist arrivals ay 8.9 million. Nung pumasok po si Marcos Jr., hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin po tayo nakakaabot dun sa 8.3 million. In fact, nung 2024, nasa 5.7 million lang po yung tourist arrivals natin at yung projected for 2025 ay nasa around mga 6 to 6.5 million lang po ang magiging tourist arrivals natin. Malayong-malayo po yan dun sa 8.3 million na tourist arrivals natin bago mag-pandemic. So clearly, as far as tourism numbers are concerned, malayo pa po tayo doon sa recovery na yan. Slide number 6 po. Sa slide number 6, ito naman yung public finance indicators natin, yung budget. Kung makikita natin mga kababayan na taon-taon na lang, palagi tayong may deficit. Bagamat to be fair to Marcos Jr., for 2024, napaliit nila ng bahagya yung deficit. No? From 1.3 trillion noong 2023, naging 0.9 trillion or 900 billion ito noong 2024. Pero nakababahala mga kababayan is for 2025. Tandaan natin yung 2025, nandyan yung GAA na 2025 which was called by some people as one of the most corrupt budget sa history ng ating bansa. Makikita natin na kalagitnaan pa lang ng taon, yung deficit natin ay halos kapantay na nung deficit noong 2024. Hindi pa natatapos yung taon, kalagitnaan pa lang tayo. At kumbaga makikita natin na lumobo talaga, no? Lumobo yung deficit dito by that time. So, ine-expect ko na itong 2025 numbers, no, yung budget deficit natin after everything has been said and done, magiging malaki yung deficit na to. Punta tayo sa 7. Slide number 7. Ito naman yung utang. Kasi nakita natin kanina, taon-taon na lang meron tayong deficit. So, finifinance siya ng gobyerno sa pamamagitan ng pangungutang. At nakita natin na ang ating pangungutang ay patuloy na tumataas. Magbuhat nung pumasok si Marcos Jr. noong 2022, ang utang po was 13.4 trillion pesos. Ngayon po ay halos aabot na ito ng 17 trillion. Most of this debt is financed through domestic. No? Bagamat meron ding external, pero yung rate ng increase ng domestic mas malaki kaysa sa rate ng increase ng external. Nakakabahala dito mga kababayan is that wala naman po tayong pandemic sa kasalukuyan. Wala pong major na emergency na kailangan na tayo mangutang para tustusan yung ginagastos ng ating gobyerno. Hindi kagaya ng pandemic. At ang ating debt to GDP ratio ngayon ay nasa papuntang 62% na. Bago mag-pandemic, ang debt to GDP ratio natin was about 40%. So ibig sabihin, kung magkakaroon ng pandemic ngayon, sana'y wag namang mangyari, sana lang pupupulutin ang ating bansa in terms of financing its expenditures. Ang mangyayari niyan is baka umabot pa ng 90% yung ating debt to GDP ratio if magkaroon ng
shock na kagaya nung nangyari nung pandemic, mga kababayan. So nakababahala ito, no, the rate at which the Marcos Jr. administration is borrowing. Punta tayo sa final slide. So yung final slide, nandyan po yung sectoral performance. Mahalaga rin po itong datos na ito, mga kababayan. You will see yung paglago, no, ng iba't ibang mga sektor, kagaya sa agriculture. Makikita nyo sa agriculture, mga kababayan, ay halos walang growth. Makikita nyo 0.6% noong 2022, noong 2023 1.2%, noong 2024 nag-contract pa ito ng negative 1.5% at medyo nagkaroon ng rebound noong first quarter nitong taon na ito ng 2.2%. There is a lot of room to be made, no, dito sa agriculture sector. Kumbaga, malaki pa po yung potensyal na mapalago itong sektor na ito. Kasi pag napalago po natin ang agriculture sector natin, masusolusyonan po nito yung problema natin sa kakulangan sa pagkain. Yung ating reliance sa pag-i-import ng pagkain, masusolusyonan po kapag napalago natin yung sektor ng agrikultura. Kung titingnan niyo po yung manufacturing natin, lumalago siya, pero matumal and merong trend na pababa yung growth, which is again concerning. Construction, mga kababayan, makikita natin yung construction growth natin is also decelerating. And in fact, construction is one of the major sources ng paglago ng ekonomiya natin. In fact, yung mga build better more projects, no, yung mga continuation ng mga build project ni Pangulong Duterte, yan nakaka-contribute po yan sa paglago ng ating ekonomiya. And yet, we're seeing the numbers here na nagde-decelerate yung paglago ng construction. The same thing with wholesale and retail trade. You will see there na nagde-decelerate din yung growth niya. Punta naman tayo sa exports and imports. Makikita natin na yung growth ng exports natin palaging mas mababa kaysa dun sa growth ng imports. Kumbaga, not only we are importing more than exporting, yung paglago ng import natin mas mataas kaysa sa paglago ng ating exports. Concerning ito kasi ang imports nakakahila yan sa paglago ng ekonomiya pababa. And it's also a manifestation na kulang po ang produksyon sa ating bansa. Kaya tayo ay nag-i-import dahil kulang yung pinoproduce natin. Ibig sabihin yan, meron tayong problema sa productivity. So pag may problema sa productivity, may mga solusyon dyan. No? Pero nakikita ko sa ngayon, hindi ito effectively na-address ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Kasi nga nabanggit ko nga kanina, Jade, nung unang 3 taon, busy po ang ating mga leader sa pamumulitika. At nakalimutan na po nila kung ano po yung dapat na pagtuunan ng pansin.